Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong morning vlog po para po tayo makarinig ng salita ng Diyos at makarinig po ng word of encouragement. So sa umagang ito, gusto ko pong i-share sa inyo na kung saan ang bawat isa sa atin ay may pinagdadaanan tayo mga negatibo sa ating buhay araw-araw. Wala pong exempted po dyan. So I believe meron po kayong mga pinagdadaanan ngayon na parang nakakapag negative yung ating isip. Alam niyo po, in-encourage tayo ng Bible ng Panginoon na kung saan tayo daw po ay kailangan magkaroon tayo ng positive attitude. So karon tayo magkaroon ng magandang pag-iisip, kagaya nga po ng pag-iisip ng ating Panginoon. At ang sabi nga po ng Biblia rin, tayo binigyan ng Diyos, hindi ng takot, kung hindi ng pag-ibig, ng sound mind. So, ang pagiging positibo po sa pag-iisip po natin, ay ito po ay nais ng Panginoon. In Philippians 2 verse 5 po, ang sabi dito, you must have the same attitude that Christ Jesus had. So every one of us ini-encourage ng Panginoon because of this world ay punong-puno po ng trouble, punong-puno ng stress, punong-puno ng problema. Ini-encourage tayo ng Panginoong Hesus na tayo ay magkaroon po ng attitude o ng same mindset ng ating Panginoong Hesus. So paano ba natin 'to ma-acquire sa ating po mga buhay pananampalataya? Dahil tayo po ay tagasunod ng ating Panginoong Hesus. So kailangan nating pag-aralan, kailangan po natin 'tong isabuhay kung ano po ang tinuturo ng Biblia. So tingnan po natin ang number 1 po, makikita po natin dito sa Philippians 4:8. Sabi dito ng Panginoon o ng writer po si Paul, sabi dito, "Fix your thoughts on what is true." So isipin daw natin, ipako daw natin ang ating mga pananaw sa mga bagay na makakatotohanan. Ang sabi pa dito, yung true, honorable, right, pure, lovely, and admirable. Think about these things that are excellent and worthy of praise. So number 1, sinasabi po ng Panginoon dito na tayo daw ay magkaroon ng mindset, to think positive thoughts. So kailangan natin tanggalin yung po mga bagay na nagbibigay sa atin ng negatibo. Ano po ba ang nangyayari sa isang Kristiyano 'pag negatibo po 'yan? Usually nangyayari po sa mga Kristiyanong negatibo ay nagkakaroon po sila ng pagkakataon na, mag-isip ng hindi magagandang bagay. So kailangan po natin makita po ang ating pong buhay sa Panginoon na kung saan tayo po ay kailangan magkaroon ng adjustment. Magkaroon tayo ng konting, talagang lumakad tayo according sa salita ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon nga dito sa Philippians 4:8, so pag-isipan daw po natin, ito lang ang ating focus po. Sabi nga dun, focus on Jesus Christ. So, i-focus din natin yung mga magagandang bagay. I-focus natin yung mga totoo, yung mga pure, lovely, admirable, yung mga pwede nating pag-usapan na magaganda, worthy of praise. Pero marami po kasi mga Kristiyano, kulang po sa discipline of yung paano sila mag-isip. Kasi pag dumaan po yung mga negatibo sa buhay nila, talagang ang dami na lumalabas sa bibig nila na hindi magaganda. May mga kilos sila hindi magaganda because they are allowing negative thoughts or negative things to dominate their mind. Alam niyo po, itong pong isip po natin ay battleground po yan. Battleground yan ng mga bagay na kung saan binubulong po ng kaaway at sinasabi ng salita ng Diyos what is true and what is right, ay nag-aaway-away po tayo. And in fact, because meron mga negatibong pumapasok sa ating mga sinasabi ng kaaway sa ating isip, sa ating pandinig, so mahahalo po yung emotion natin. Kaya sinabi nyo, pag narinig nyo, galit ka dapat. So, may ginawa sa yung mali yung tao. So, magiging galit ka. So, ang mangyayari sa'yo, emotion mo, magagalit ka talaga. So, yun po yung mga negative things. So, sabi nga po dito, that's the reason why some Christians have anxiety, depression, failure, fears that cannot move on to their lives. Kasi nga po, sila ay nado-dominate na ng mga negative things. Pero ini-encourage po tayo ng ating Panginoon, we must learn to be just like Jesus Christ. Pansinin po ninyo ng Panginoong Jesus, nung pong siya ay nandoon sa bangka o 'di ba po sa isang sasakyang pandagat na kung saan kasama niya ang kanyang mga disciples. Bumagyo po nung time na 'yon. At nung bagyong 'yon, may mga alon, may mga hangin, may mga ulan sigurado 'yon. Pero nakatulog ang Panginoong Hesus, nagkaroon po siya ng kapayapaan sa kanya pagtulog kahit na in spite of the trouble sa paligid po niya. The only thing lang ng gumising sa Panginoong Hesus ay yung paggising ng mga alagad niya. Hindi po yung ang ulan o yung bagyo, yung mga sigalot na yon, hindi po yun ang nagpagising kay Jesus Christ, kung hindi yung paggising ng kanyang disciple. Because wala po siyang, anumang bagay na nagko-cause ng siya ay magkaroon ng fear o magkaroon ng, trouble sa buhay po niya. He is the Prince of Peace.
Gusto ng Panginoon maging gano'n din tayo even though inaatake tayo ng anxiety, failure, fears, yung mga negative things, kailangan nating i-discipline yung sarili natin na we should think yung mga bagay na magaganda at mga praiseworthy things na kung saan maili-lift up yung ating pong buhay pananampalataya. So don't concentrate on the negative thoughts, negative things, problems, situations, circumstances, crisis, etc. Yung kawalan ng pera, everything, mga sakit, karamdaman na, don't concentrate. Concentrate tayo sa Lord. But everything and always think of the pure things, yung ginagawa ng Lord sa buhay mo. Alam niyo po, kung bibilangin niyo yung dami ng problema niyo, mas marami pa rin yung ginagawa ng Lord sa buhay po natin. Tama po ba? Amen po ba do'n? So, if you just write down or just think about everything na ginagawa ni Lord, mai-encourage ka. Hindi ka mananatili diyan sa mga downsides mo. Hindi ka mananatili diyan sa mga depressions mo. Hindi ka mananatili diyan sa mga bagay na kung saan hinihila ka pababa. Ang bigat kaya sa unang araw pa lang, halimbawa Lunes, Martes o anumang araw 'yan, ang bigat ng pakiramdam mo, 'di ba ang hirap kumilos? Amen po ba? Pero kung ikaw, kapatid, ay meron pong, pag-iisip kasi alam ko naman kung tinanggap mo na ang Panginoong Hesukristo meron ka ng relasyon. Pero ito pong isip na 'to kailangan po natin 'tong i-train. Kaya nga sabi sa Romans 12, 'di ba, kailangan daw magkaroon ng pagbabago ang ating pag-iisip. So unahin ko po muna itong, bagay na ito, think positive thoughts. Kasi po bakit? Importante po ito munang brain. Sapagkat ito po ay sabi nga po doon, pagsusuot daw ng baluti ng Panginoon ay kailangan po yung helmet of salvation. Madalas po kasi nagkakalimutan po tayo, eh. There are a lot of things na nalilimutan natin even yung mga panahon pa ng Old Testament. They don't remember the greatness and goodness of God, yung mga miracles na ginawa ng Diyos. Pero napagdaanan nila lahat yun, napagtagumpayan nila yun, pero nalilimutan ng mga Kristiyano, nalilimutan ng mga tao ang ginagawa ng Panginoon. That's why God always put us to remember everything, di ba? I-remember natin yung ginawa ng kabutihan ng Panginoon. So I just want to encourage every one of us, every one of you who are listening and watching this vlog, na kung saan, ano man yung pinagdadaanan mo, kapatid, kailangan mo munang mag-set ka ng sarili mo na you must think positive, you must think the goodness and greatness of God na nasa sa'yo at gagalaw ang Panginoon. So, if this vlog po ay nagustuhan po ninyo, I just want to share this video po para po mas marami pang makarating o maabot po itong video na ito sa mga taong dumadanas po ng depression ngayon. Marami pong taong dumadanas ng depression ngayon. Wala pong exemption yan. Kahit Kristiyano ka o hindi, may pinagdadaanan po. Pero po meron laging hope tayo. Yan po ay ating Panginoong Hesus lamang. So I just want to pray for everyone. Kayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin ngayon. Salamat po aming Amang Diyos sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon. At tunay nga, Lord, pagpalain po ninyo ang inyong mga anak na nanonood ngayon, ang lahat na nananampalataya sa iyo, O Diyos. I just pray, O God, na ang bawat isa sa kanila ay magkaroon po ng tunay na relationship sa iyo, magkaroon po ng transformation ng kanilang mga isip, ang kanilang puso. O God, ano man ang pinagdadaanan nila, Lord, naririyan ka upang tulungan ang inyong mga anak at naniniwala sa iyo, Panginoon. Kaya po, Lord, ipakita niyo po ang himala. Paranas niyo po sa kanila that you are the answer of all of these things, O God, ng mga pinagdadaanan ng mga kapatid ko, O God. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Pagpalain niyo pong bawat isa, gayon din ang kanilang mga trabaho, at ano man ang kanilang ginagawa, Panginoon, nag-aaral man po sila o ano man bagay nito, Lord, bless them. Bless them indeed, O God. Expand their territories, Lord, in the name of Jesus Christ. Amen and amen. So, kita-kita po tayo sa susunod na araw po para po patuloy pa natin pag-aralan itong paano ba tayo magkakaroon ng positive thinking, positive thoughts, paano ba tayo magiging matagumpay na mananampalataya. So, kita-kita po. God bless you all.